Samantala, ang gobyerno ay nag-announce na ang kuryente ay magkakaroon lamang simula 1:00 hanggang 2:00 araw-araw. At ang boltahe ay sapat lamang para sa maliliit na appliances. Sa ngayon, ang malalaking power plant ay hindi na umaandar. Inaasahan ng lahat na magtipid sa kuryente at gamitin kung kinakailangan lamang. Biglang nagingay ang owners group chat. Narinig niyo ba ang balita? Mukhang totoo ang sabi-sabi sa online. May bigla ring nag-chat na nagbebenta ng isang cup ng noodles sa halagang 5,000 dolyar. Hindi alam ni Jiang Li kung maiiyak siya o matatawa. Nasa masamang sitwasyon na nga ang mundo. Gusto pa nilang ipagpalit sa walang kwentang pera ang isang makakain? Kapag gutom na ang isang tao, sino may pakialam sa isang kapirasong papel? Sa kabilang banda, pagkatapos mag-wrestling ni Pang Yuqin at ang kanyang best friend, sila ay kumalma na at sinabing ngayong hindi tayo umubra sa santong dasalan, sa santong paspasan natin siya dadaanin. Kinuha ni Pang Yuqin ang phone niya at tinawagan si Zhou Feng. Dumating ito kaagad at gumawa kaagad ng kwento si Pang Yuqin laban kay Jiang Li. Magalit kaagad si Zhou Feng. O gag si Jiang Li. Kung hindi ko siya matutumba, ano na lang silbi ko kay Pang Yuqin? Nung makitang nauto ni Pang Yuqin si Zhou Feng, inawakan niya kaagad dito sa braso at sinabing, "Tara na at humanap na tayo ng parahan para tapusin siya at pagkatapos magsasama na tayo." Humongo kaagad si Zhou Feng. Pero bago yun, kailangan muna nila ng sandata. Nakahanap sila ng bat, mga kutsilyo at pumunta na sila sa pinto ni Jiang Li. Kumatok si Zhou Feng habang tinatago ang kutsilyo sa likod niya. "Kapatid na Jiang Li, andyan ka ba? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain at papalitan ko ng gamot?" Hindi nila alam na nakikita na sila ni Jiang Li sa kamera. Nagalit si Jiang Li at nasabing, sa tingin ba nila madali nila akong mapapatay? Kung hindi ipapakita ng tigre ang kanyang lakas, ay iisipin lang ng iba na isa lang itong malaking pusa. Kumuha siya ng hose at ikinabit sa gripo. Balak niyang paliguan sila ng malamig na tubig. Nang biglang nakita niya ang nakatambak na basura at nakaisip siya ng ibiya. Kinuha niya ang hose at itinutok sa pinto. At sabing, "Huwag kayong mag-alala, lahat kayo ay mabibigyan ng pagkain." Iniisip ng tatlo na bubuksan na ni Jiang Li ang pinto at tinaas na nila ang kanilang mga sandata. Nang biglang tumalsik sa kanila ang malansa at bulok na basura, nasuka kaagad si Pang Yuqin sa gilid. Habang si Zhou Feng, "Kung matapang ka talaga, lumabas ka dyan, papatayin kita." Tumawa lang si Jiang Li. "Huwag niyong sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. Kung matapang ka din, tumasok ka." Nagalit si Zhou Feng at pinalo niya ng kutsilyo ang pinto ni Jiang Li. At ang nangyari, siya pa ang nasaktan. Hindi mapigilan ni Jiang Li na tumawa at nasabing, "Hindi niyo masisira ang makapal kong bakal na pinto." Sa dami din ng pagkain niya, hindi siya nag-aalala kung magbantay pa sila ng habang buhay sa labas. Biglang nadising si Jiang Li sa putok ng baril. Kahit na alam niyang gano'n ang mangyayari sa ganitong apocalypse, nagulat at nakarandam pa rin siya ng takot. Chinek niya kaagad ang CCTV sa kanyang tablet at makita ang mga tauhan ni Zhen Zhenhao ay ninanakawan ng mga bahay. Nang maputol ang supply ng tubig, ang mga residente ay lumalabas para magukay sa nyebe at makakuha ng tubig. Sinasamantala ito ni Zhen Zhenhao. Naisip ni Jiang Li, kahit makuha nila lahat ng pagkain, hindi pa rin sila makakatagal. Pagkanakaw ng supply ni Zhen Zhenhao, pinicturan niya ito at pinost sa group chat para iparating sa mga owners group na siya na ang namumuno. At ganito ang mangyayari sa kanila kapag sumuway sila. Nang makita ito ni Jiang Li, naisip niya na kaya pala matagumpay si Zhen Zhenhao bago ang apocalypse dahil wala itong hawa. Kaya lang, ang mga armas niya ngayon na tagasunod ay hindi sapat para tapatan lahat ng mga residente. Biglang may nad-add kay Jiang Li sa ibang group chat at iminumungkay na magkaisa sila para labanan si Zhen Zhenhao. Kahit na meron siyang baril, hindi niya tayo lahat mapipigilan. Pero nang tinanong kung kailan na-aksyon, may mga sumagot na planuhin itong mabuti. Nang mabasa ni Jiang Li, natuwa lang ito. Puro salita lang pala sila. Sa puntong ito, si Uncle Yu na retired veteran ay nagchat at sinabing, "Hindi natin pwedeng hayaan si Zhen Zhenhao ng ganito. Kung hindi, yari tayong lahat. Kung takot kayo, ako ang mamumuno sa pag-atake." Nakakuha kaagad ng suporta sa ibang owner si Uncle Yu. Yung iba, magbibigay daw ng sandata at taktika kung paano aambusin si Zhen Zhenhao. Nagpatuloy si Uncle Yu. Maliban sa baril, may tauhan si Zhen Zhenhao na 5 hanggang 6 sa tabi niya. Kaya kailangan natin ng mahigit sa 100 para din sa kaligtasan natin. May mga magbabolunteer na sana. Biglang may babaeng nagsalita. "Si Auntie Lin ay niloko kami sa supply. Paano namin masisiguro na hindi ka rin kamukha niya? Paano kung bigla kang sumuko? Paano kaming mga babae, matanda at bata, hindi ako sang-ayon dito?" Nang marinig ito ni Jiang Li, gusto niya itong sapaking. Ito rin ang babaeng magulo nung nakaraang buhay niya.
Kung hindi sila magtitiwala sa isang veterano sa ganitong apocalypse, kanino pa? At ayon, naahati na nga sa dalawang grupo ang mga honors. Ang isa, gustong magkaisa para labanan si Jian Jianhao, at ang isang grupo naman ay pinagsususpektyahan si Uncle Liu. Habang nagluluto at nagbabasa si Jiang Li, napabuntong hininga na lang ito. Ganito rin kasi ang eksena sa nakaraang buhay niya, kung saan ang grupo na nagsususpektya kay Uncle Liu ay inubos ni Jian Jianhao. Pero naisip niya ay wala na dapat siyang pakialam. Kakain na lang siya ng niluto niyang masarap na pagkain. Sa kabilang banda, patuloy ang panloloob sa bahay-bahay ni Jian Jianhao. Kahit sarili niyang tauhan, wala siyang pinapatawad. Basta sumuway ka, yari ka. At naisip din ni Jian Jianhao na kung wala yung baril na hawak niya, ay hindi naman susunod ang kanyang mga tauhan. Tapos, inutusan niya ang mga tauhan niya na kolektahin ang mga bangkay. Pinapanood ito ni Jiang Li. At maisip niya kaagad na plano itong gawin na reserbang pagkain ni Jian Jianhao kung sakaling maubusan ang mga ito. Naisip din ni Jiang Li na kailangan niya nang arapin si Jian Jianhao. Sumunod na araw, ang leader ng kabilang grupo na nagdududa kay Uncle Liu ay humihingi ng tulong. Ikaw, Uncle Liu, di ba veteran ka? Dapat kaya mo silang lahat labanan. Maririnig ang lakas ng kalabog ng pinto galing sa kanyang likod. Nagsalita pa si Lu Qingqian at sinabing, nasa panganib ako at pati kayo hindi makakaligtas. Biglang bumukas ang pinto, nagawa na itong sirain, at kinaladkad siya palabas. Imbis kawaan, pinagtawanan pa siya ng mga kabilang grupo. Yan ang bagay sa'yo, isa ka kasing panggulo. Sa kabilang banda, nang makita ni Pang Yuqin at ng kanyang kaibigan ang eksena ay natakot sila. Kung hindi sila makakapagplano, malamang susunod na sila. Nakaisip ng plano si Pang Yuqin. Balak niyang ipagkalat na si Jiang Li ay maraming inorder na pagkain bago ang apocalypse. Tapos, iikayatin niya ang lahat para sugurin si Jiang Li sa bahay niya. Biglang may nag-add kay Jiang Li sa ibang group chat. Nag-message kaagad si Pang Yuqin at sinasabing, Jiang Li, delegado ng mamuhay mag-isa ngayon. Ang pinto ng bahay mo ay matibay. Pwede ka bang sumali sa amin? Kung mag-isa ka lang, papasukin ka ni Jian Jianhao. Natawa lang si Jiang Li at nag-reply, okay lang ako. Sanay na ako mamuhay mag-isa sa bahay na may 150 meters na may heater at kuryente. Nang mabasa ito ng mga nasa group chat, biglang sumabog ng mga message. Oy Jiang Li, huwag makitid ang ulo mo. Kailangan ngayon lahat magkaisa. But-in din si Pang Yuqin. Mas importante pa rin may kasama ka. Kaya mo magligtas ng 7 tao. Ang 7 tao na ito ay katumbas ng 48 na pagoda. Hindi nag-reply si Jiang Li. Kaya si Pang Yuqin at mga kasama niya ay nasya. Kailan pa naging cool lang lalaking ito? Pinag-usapan nila kung paano nila papasukin si Jiang Li. Sabi nung nakasalamin, basta ang lahat ay protektado. Persayin natin ang pinto niya. Isang suntok lang, panigurado, bagsak na yun. Sumang-ayon naman ang nasa likod. Ang tatrabaho ako sa kumpanya ng susihan. Kaya kong buksan kahit anong padlock. Kaya, pumunta na kaagad sila sa bahay ni Jiang Li para subukang buksan ang pinto niya at may dala pa silang payong para pang protekta sa malamig na tubig. At ang naging resulta, kalahating araw na sinusubukan pa rin buksan ni Boy Susi ang lock. Nagagalak si Jiang Li sa napapanood niya. Iniisip niya na ang 5 layer ng pinto niya ay mayroong pangontra sa magnanakaw, gaya sa bangko. Ang ordinaryong magsususi ay hindi kayang buksan ito. Pinindot ni Jiang Li ang high voltage protection ng pinto. Nakuryente si Boy Susi. Tulungan niyo ako pakiusap at bumulagta siya. Ang katawan niya ay naglabas ng maitim na uso. Nasyak si Pang Yuqin. Nakita niya ang mga kamay ng kasama niya ay nasa pinto pa. Biglang sumigaw ang nakasalamin, Hoy Jiang Li, halimaw ka. Pumunta kami dito para makipag-usap pero anong ginawa mo? Pinatay mo kasama namin. Magpaliwanag ka. Tumawa lang si Jiang Li. Kayo pumunta dito para buksan ang pinto ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag kung anong binabalak nyo. Napailing si Jiang Li. Tinutok niya ang pana at tinasinta si Boy Salamin. Biglang lumabas ang busog at tinamaan siya sa braso. Kaboom! Kagad itinayo ni Joe Peng at ang kasama niya si Boy Salamin. Hindi nila inaasa na walang awa at papatay si Jiang Li. Bago sila makalayo, 2 bala pa ng pana ang lumipad. Kaboom! Tinamaan na naman sa likod at sa braso si Joe Peng. Tumakbo agad ang mga babae na makita ito. Baka tamaan din sila kung hindi sila lalayo. Nang bumalik sila sa lugar nila, ang 3 lalaking tinamaan ay nakaundusay at namimilitit sa sakit. Kung hindi sila magagamot, ay naku, alam na. At ang mga busog ay may mga kalawang. Kung walang anti-tetano ay hihintayin na lang nila ang kanilang kamatayan. Nang maisip ito ni Boy Salamin, nagsisi ito. Dapat hindi sila nagpadalos-dalos. Ang pinsan ni Joe Peng ay biglang sinampal si Pang Yuqin. Pagang! Kasalanan mo lahat ito, buruha ka. Sinabi mo lang na ang pinto lang ang matibay kay Jiang Li. Bakit may mga pana? Alam mo na siguro kaya malayo ka.
Hindi ko alam. Nung uling nagpunta kami, hindi naman niya ginamit yun. Humarang kagad si Joe Peng at pinrotektaan si Pang Yuchin. Insan, tama na, hindi niya kasalanan. Nadismaya lang ang pinsan ni Joe Peng na si Wan Men. Nakita niya na parang aso din ang pinsan niya na nag-aabol sa babae. Ang magagawa lang niya ngayon ay kontakin si Dr. Joker para humingi ng tulong. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na si Doktora sa bahay ni Wan Men para i-check ang mga sugat ng mga ito. Nung makita niya ang mga sugat, nagulat ito. Ganito rin ang sugat na ginamot niya kay Jian Jianao. Ang mga sugat ay malalim. Kung wala tayong mga professional na kagamitan, ay maliit lang ang tsansa ang magtagumpay. At saka, ang busog ay may mga kalawang. Kung walang antibiotics, mamamatay lang sila. Naiyak si Wan Men nang marinig ito. Naalala niya na close talaga silang magpinsan ni Joe Peng. At napalood siya. Dr. Joe, kailangan mong gumawa ng paraan para maligtas sila. Humiling si Dr. Joe. Kung tatanggalin natin ngayon ang mga busog na walang gamot, lalala lang sila. Sana maintindihan nyo. Nagsalita si Pang Yuchin. Ang alam ko, nung nakaraang buwan, may nag-deliver kay Jiang Li ng mga gamot sa bahay niya. Panigurado may mga antibiotic siya. Bakit hindi natin siya kausapin na tumingi tayo? Nang marinig ito ni Boy Labo, natuwa siya. Talaga? Hingi na kayo. Siya din naman ang may kasalanan kung bakit kami nagkaganito. Kaya lang, sabi ni Wan Men, muntin niya na tayong patayin kanina. Bakit niya tayo bibigyan ng gamot para iligtas? Sumagot si Pang Yuchin, gusto lang naman natin kunin ang bahay niya. Hindi naman natin siya sinaptan. At saka, tayo ang nasaptan. Tayo ang tama dito. May tama nga siya, hehehe. Narinig ito ni Doktora at masabing, nararapat nga na bariling kayo. Bilang binuro ni Wan Men si Pang Yuchin at sinigawan, ikaw ang in charge sa pagkuha ng gamot kay Jiang Li. Ikaw ang hinahabol niya dati. Sinabihan din ni Joe Peng na ikaw muna ang bahala. Mapoprotektahan lang kita kapag gumaling na ang tama ko. Walang nagawa si Pang Yuchin kung hindi sumangayon. Alam niya na iba na ang ugali ni Jiang Li. Wala siyang magawa kundi tumawag lang sa phone. Si Lutel at Joe Peng ay namamatay na. Pwede mo ba silang tulungan? Tumawag si Jiang Li. Ano ngayon kung mamamatay sila? Lahat naman mamamatay bukas o makalawa. At saka, alam nyo na hindi kayo tatagal sa ganitong sauna, di ba? Nababalot na ng niebe ang lungsod. At ang building na ito ay parang isang isla na lang. Kapag naubos na ang mga supply ng mga pagkain, kung hindi kayo mamamatay sa gutom, mamamatay kayo sa kamay ni Jian Jianao. Nang marinig ni Pang Yuchin, naiyak ito. Jiang Li, alam ko nagkamali ako. Ako ang may kasalanan kung bakit kita binasted. Natauhan na ako ngayon. Patawarin mo na ako. Si Joe Peng at ang iba ay tinamaan mo. Kung hindi sila makakakuha ng gamot, ay mamamatay sila sa impeksyon. Sa sandaling iyon, kinuha ni Wan Men ang phone. Jiang Li, huwag kang pusong bato. Gumawa ka ng mabuti. Hindi mo masabi baka kailangan mo kami sa inaharap. Tumawa lang si Jiang Li. Bakit? Palagay mo, bakit ko sila titirain ng makalawang na busog? Wala akong balak kailanganin kayo sa inaharap. At paano ko malalaman kung hindi niyo ako pagtataksilan? Kumontra kagad si Wan Men. Mababait kaming tao. Sumagot din kagad si Jiang Li. May mabait ba na tao na nangunguha ng bahay ng may bahay? Pero hindi pa rin imposible na tulungan ko kayo. Paano na yung pag-aabol ko kay Pang Yuchin ng 18 taon? Pwede kong isipin na papasukin siyang mag-isa sa bahay. Nadalak si Pang Yuchin nang marinig ito. Tinuha niya kaagad ang phone. Jiang Li, payag ako. Gusto ko. Simula ngayon, pwede mo nang gawin kahit anong gusto mo sa akin. Lumapit ang kaibigan niya at sinabing, isama mo ako. Isama mo ako. Ako lang ang gusto ni Jiang Li. Dito ka na lang at manahimik. Hindi pa siya natatapos magsalita, sinampal siya ni Wan Men. Pagang! Kakaiya kang babae. Ikaw lakatang may gawa nito tapos gusto mong sumama sa kanya? Nabigla din si Joe Peng. Pang Yuchin, paano mo nagawa sa akin ito? Di ba sinabi mo na ang pinakasusuklaman mong tao ay si Jiang Li at ako ang gusto mo? Dumepensa kagad si Pang Yuchin. Masama bang mangarap ng magandang buhay? Kung mananatili ako sa iyo at maubusan ng pagkain, hihintayin na lang natin ang kamatayan. Di ba kapag mahal mo, gusto mo magkaroon siya ng maganda at maayos na buhay? Bagamat binigyan mo ako ng kaunting pagkain, si Jiang Li ay mas maraming supply sa bahay. Napaupo na lang si Joe Peng at nanlambot. Tumalikod na si Pang Yuchin at lumakad. Pinigilan siya ng best friend niya. Bakit ikaw lang ang makikinabang? Dinuro din ni Wan Men si Pang Yuchin at sinermonan. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kung hindi kami kasama, hindi ka rin pupunta. Walang imik si Doktora habang pinapanood ang pag-aaway nila at pinaalala sa kanila na ang mga sugat ay pansamantala lang na aksyonan. At kung walang gamot ay handa sana kayo.
Nang marinig ito ni Boy Labo, may ideya daw siya. Kung marami siyang stock sa bahay, kailangan malaman ng mga kapitbahay natin. Kung hindi natin siya napasukan, malamang merong iba na kayang pumasok sa bahay niya. At kukuha tayo ng parte sa mga makukuha nila. May panik si Fang Yuqin nang marinig ito. Huwag kang ogag. Paano ako mamumuhay sa bahay ni Jiang Li kung gagawin mo yon? Tinaas ulit ni Wan Min ang kabay niya. Parang akmang sasampalin si Fang Yuqin. Umarang si Zhou Peng. Huwag ate. Dalisay ang pagmamahal ko kay Fang Yuqin. Mapapasa akin din siya sa tamang panahon. At tinitigan niya si Fang Yuqin. Huwag kang matakot, nandito ako. Nagalit si Wan Min at gustong manapak. Kaya lang wala siyang magawa at tinuna na lang solusyonan ng problema nila. Kaagad, pinost niya sa group ang mga video at picture ng pagkain galing kay Jiang Li. Lahat na yon ay kulang na sa pagkain. Pero si Jiang Li araw-araw masagana ang pagkain niya. Sa palagay niyo, patas ba ito? Maglaway si Jen Jen Hao nang makita ito. Itong bata na ito, marami palang tinatago sa bahay niya. Ayos ito, makakabawi na rin ako sa kanya. Sumabog na rin ang message sa chat. Yung iba, kinokonsensya si Jiang Li na ipamahagi ang supply niya ng pagkain. Meron ding nagsasabi na pwede siyang gawing daddy ng kanyang anak. Meron ding nakikipagpalit ng kayamanan para tumira sa bahay niya. Ngisi lang si Jiang Li at nasabing, "Bakit? Close ba tayo? Bakit ko i-share ang mga pagkain ko?" Iniisip niya nung pinapasok niya ang mga tao na ito sa bahay niya nung nakaraang buhay niya ay biglang naging determinado ito. Na yung bumaliktad na ang sitwasyon, naisip niya kung paano sila lalaroin ngayon. Nung mabasa ang reply ni Jiang Li, natulala sina Boy Labo at ang mga kasama niya. Hindi ba siya natatakot na magkaisa tayo laban sa kanya? Yung iba, dahil wala siyang pakialam, simisi siya ng mga ito. Kung hindi ka umorder ng pasikreto ng mga supply, hindi sana magiging ganito ang buhay namin. Magbayad ka dapat sa ginawa mo. I-donate mo yung pagkain sa lahat. At saka, walang saysay kung mabubuhay kang mag-isa. Hindi na pinatulan ni Jiang Li ang mga chat. Habang nakatingin siya sa pagbagsak ng niebe, napabulong siya. Boring pala minsan kapag nasa bahay ka lang palagi. Naisip niya, kailangan niya ding lumabas minsan para makapamasyal. Maalala niya, meron pala siyang sasakyan na pangniebe na nilagay niya sa kabilang dimensyon. Kapag tapos na siya sa mga tao dito sa group, may pagkakataon na siyang mamasyal sa labas. Biglang may nag-notify sa phone ni Jiang Li. Humihingi ng tulong si Dr. Jokir. Mr. Jiang Li, ang mga gamot at supply namin ay nauubos na. Nang makita ni Jiang Li ang message, naalala kaagad ni Jiang Li ang kagandaan ni Doktora. Sa nakaraang buhay niya, ang pagkamatay ni Doktora ay pagbibigay ng huling supply niya ng pagkain kay Shelly May at sa kanyang anak. Kaya lang hindi kaagad sumang-ayon si Jiang Li, kahit na maganda yung impression niya sa kanya nung nakaraang buhay niya. Kung gaano kaganda ang babae, ganon din kadelikado ang mga ito, sabi ni Jiang Li. Ayokong mamatay ulit dahil sa isang babae. Hindi ko siya tutulungan hanggat hindi ako nakakasiguro na mapagkakatiwalaan siya. Kaya nireplyan niya ito. Magbibigay ako ng mga gamot, sabi ni Jiang Li. Kaya lang may kapalit. Nang mabasa ito ni Joker, naisip niya at sinabi niya kay Jiang Li na pwede siyang maging private medical assistant dito. At naisip niya kung hindi papayag si Jiang Li, kailangan niya mag-isip ng ibang isasakripisyo. Hehehe. Hindi sumang-ayon si Jiang Li dito at sinabing bibigyan kita ng supply ng pagkain at gamot. Kaya lang, kailangan ko ng pabor. Ang makakapitbahay ay malapit ng bumigay. Baka maya-maya lang sumugod na sila. Kailangan kita bilang espiya para ipaalam sa akin ang balak nila. Choice mo na yan kung sa kanila ka papanig o sa akin. Nang makita ni Doktora ang message, natahimik ito. Kung pipiliin niya si Jiang Li, aarapin niya lahat ang mga honors dito sa building kasama siya. Pero hindi niya alam ang bahay ni Jiang Li ay isang fortress. Kahit tangke pa dalhin nila, hindi sila makakapasok. Ginawa lang ito ni Jiang Li para subukan si Doktora. Sa sandaling ito, si Boy Labo ay nagbigay na ng ultimatum sa chat. Jiang Li, uling tanong ko na ito. Ibibigay mo ba ang mga supply mo o hindi? Ngisi lang si Jiang Li. Sumusobra na ito At nireplyan nga ito ng masaya. Ang mga pagkain ko ay ipapakain ko na sa baboy, wag lang sayo. Nanggalaiti sa galit si Boy Labo. Lakas mo pang magsalita ng ganyan? Alam mo nang nalalapit na ang kamatayan mo? Huwag mong sabihin hindi ka namin binigyan ng pagkakataon. May isang group chat na binuo para tapusin si Jiang Li. Mag-message si Jen Jen Hao at sinabing huwag kayong mag-alala. Kapag napatay natin si Jiang Li, kalahati lang ng supply ang kukunin ko. Pagkatapos kong makuwang supply, hindi ko na kayo sasaktan. Nagsalita rin si Boy Labo. Huwag na muna nating isipin ang mga ibang bagay. Ang pangunahing layunin natin na yon ay tapusin si Jiang Li. Sa kabilang banda, nang nakapag-isip na si Joker, sumang-ayon na siya sa gusto ni Jiang Li. May rin maniwanag sa kanya na ang babaeng katulad niya na mag-isa
ay hindi tatagal sa ganitong apocalypse kung hindi siya sasama sa isang malakas na nilalang. Nakatanggap ng babala si Jiang Li mula kay Joker at ang Liu at sinabing ang mga grupo ng gang ay atake sa iyo mamayang 2:30 ng madaling araw. Hindi nagpanik si Jiang Li, pero curious siya kung anong pagkakalat ang gagawin ng mga ito. Mag-send ulit ng message si Joker. Nababaliw na ang mga taong ito. May plano ka na ba? Natawa lang si Jiang Li at natingin sa bar niya sa tabi niya. Matatakot ka lang kung kulang ka ng mga armas. Mag-reply si Jiang Li. Ox lang ako. Huwag kang mag-alala. Basta huwag ka lang sumali sa kanila. Isang beses lang ako magpapaalala. Sabay puwa sa baril niya at sinabing, mag-relax ka lang dyan at mag-enjoy sa palabas. 2:30 na ng umaga. Pumunta na ang mga grupo sa bahay ni Jiang Li na may mga dalang sandata. Kailangan na nating tapusin si Jiang Li ngayon. Napuno ang koridor papunta sa pinto ni Jiang Li. Jiang Li, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka na dyan. Uling pagkakataon mo na. Pinapanood dito ni Jiang Li. Hindi niya mapigilang matawa. Hindi ako magiging mabait sa kanila. Inon niya ang high voltage device at ang mga binata na malapit sa pinto ay nakuryente. Naglabas din sila ng mga itim na usok sa bibig. Nagulat at natulala ang mga kasama nila. Gusto na nilang umatras. Ang kaso, pagkaharap nila, nakaharang si Jen Jianhao at ang mga tauhan niya. Pinutyok ni Jen Jianhao ang baril niya sa ulo ng isa. Kapag pumasok ka na sa gera, dapat handa kang mamatay. Wasakin niyo ulit ang pinto. Hindi ako naniniwala na unlimited ang kuryente niya. Si Boy Labo ang nag-iisip ng paraan. Para lumakas ang loob nila, nagsalita siya. Lahat kayo, huwag kayong matakot. Pag-iiganti natin ang mga kasama nating nasawi. Basta magtutulungan tayo na masira ang bakal na pinto na ito. Maraming pagkain at mainit na lugar ang nag-iintay sa atin. Lumakas ang loob ng mga ito at nagpatuloy sa pagwasak ng pinto ni Jiang Li. Binubuhos nila lahat ang kanilang mga lakas. Pinapakinggan lang ni Jiang Li ang ingay sa labas. Kaya, para maging masaya, nilabas niya ang sound system galing sa kabilang space. Dahil desperado at masipag kayo, ayain niyong patugtugin ko kayo ng sounds. Nang marinig nila ang panggera na tugtog, nabuhayan sila at pinalo ng malakas ang pinto. Kaya lang, pagkaraan ng kalating oras, bumigay na sila sa pagod at naubusan na ng lakas. Anong klaseng pinto ito? Ang tagal nating pinapalo, pero gasgas lang ang natamo. Mukhang kahit 1 taon nating paluin ito, hindi ito mawawasak. Sa sandaling iyon, sinuri ng isa pang Boy Labo na nagtatrabaho sa bangko ang pinto. Nalaman niya kaagad na ang pinto ay kamukha sa mga bolt ng mga bangko, na kahit tangki pa ang gamitin, hindi ito magigiba. Nang marinig ito, nasyak ang mga ito. May paraan pa ba para buksan ito? Wala, kung wala ang susi. Maliban na lang kung makahanap tayo ng velubasa talaga sa pagsususi. Habang nagsasalita siya, pumunta na sa tapat ng pinto si Jiang Li at tinutok na ang pana kay Boy Labo. At bumulong na, professional ha, sabay tira. Kaboom! Nagpanik sila at nataranta. May sandata si Jiang Li. Hindi man lang sinabi ni Boy Labo at ni Jen Jianhao. Ang mga mababagal ay tinamaan lahat ni Jiang Li. Nang makita ni Jiang Li na nagkalat ang mga bangkay ng mga kapigbahay niya, ay wala siyang naramdamang konsensya. At nasabing, kung gusto nila ng buhay ko, walang dahilan para maging mabait. Makaisip na naman ang plano si Boy Labo. Lahat kayo makinig. May plano ako. Kung ang piltong bakal ni Jiang Li ay makapal, ang titirahin natin ngayon ay ang pader niya, magawa sa semento at mga halong blocks. Hindi ako naniniwala na hindi natin mawawasak iyon. Naintindihan kaagad ito ng mga kasama niya. Marami tayo. Kayang-kaya natin wasakin ang mga pader sa loob ng kalahating oras. Pinagpapalo kaagad nila ang pader ni Jiang Li, habang si Boy Labo nagchichir lang at pinapalakas ang loob ng mga kasama niya. Ilang sandali lang, nawasak kaagad ang pader. Nang makita ito ng lalaki, pinwersa niya ng palo ang pader. Ding! Biglang nag-echo ang sounds ng bakal. Nasaktan ang mga kamay niya sa impact. Tinignan kaagad nito ni Boy Labo at napamura. Gawa din sa bakal ang mga pader niya. Magulat sila pero hindi pa rin sumuko. Chinek pa nila at winasak ang ibang mga parte ng pader. Natatawa lang si Jiang Li at nasabing pasensya na kayo. Ang mga pader ko ay gawa din sa bakal na kalahating metro ang kapal. Kahit kanyong papasabugin nyo, hindi ako mag-aalala. Napagtanto ng mga kapitbahay na mukhang alam ni Jiang Li na magkakaroon ng apocalypse, kaya nagpatayo siya ng matibay na kuta. Lalong nagalit si Boy Labo nang maisip niya yon. Alam na niya na magkakaroon ng matinding niebe simula pa lang. Baka sarili talaga itong lalaki na to. Makitid ang utak. Iniisip lang niya ang sarili niya. Wala siyang pakialam sa buhay ng iba. Ang ibang tao ay nawalan na ng pag-asa at nagumpisa ng umiyak. Sa sandaling ito, nagsalita na si Jen Jianhao. Bakit kayo umiiyak? Oo, yung mga pader niya ay gawa sa bakal. Pero hindi ibig sabihin ang bubong at ang saig ay ganun din. Maghati tayo at wawasakin natin ang lugar.
Hindi ako naniniwala na nakagawa siya ng fortress. Nabuhayan ang mga kapitbahay. Pumunta sila sa ilalim at ibabaw ng bahay ni Jiang Li. Pinalo nila ng buong lakas. Ngisi lang si Jiang Li sa nakikita niya. Maisip niya na may utak pala si Jen Jianhao. Ang kaso, kaunti nga lang. Pagkaraan ng ilang sandaling papukukpok, nawalan na naman sila ng pag-asa. Maisip ni Jiang Li kung wala silang high power na kagamitan, tawon ng bibilangin nila sa pagpupukpok. At kung wala din silang mga pagkain para lumakas, walang pag-asang masira nila ito. Biglang tumunog ang tiyan ng isang kapitbahay. Di pa nakakakain ito sa loob ng 2 araw. Tapos nagaksaya pa siya ng lakas. Natumba siya. Wala na siyang gusto kundi kumain ng karne. Nang marinig nila ang karne, napaisip sila. Magtinginan ng dalawa at maglaway sa kanilang naiisip. Tumalikod sila sa isa't isa nang ma-realize nila na pareha sila ng iniisip. Si Boy Labo naman ay nawalan na rin ng pag-asa. Hihintayin na lang ba natin ang kamatayan? Isa talagang angal si Jiang Li. Napakalupit niya. Bakit hindi niya isakripisyo ang sarili niya para sa lahat? Biglang naalala ng isa pang Boy Labo na may bintanang salamin sa balkonahe ni Jiang Li nung pinaayos niya ang bahay. Humalik ang sigla ng mga kapitbahay. Sabi ko na nga ba hindi ako naniniwala na sasarado niya pati mga bintana. Pumunta na kaagad sila. Gumamit sila ng tabla para makarating sa balkonahe ni Jiang Li. Nasa harap na sila ng bintana, sumisigaw at nagbabanta kay Jiang Li. Mas maganda ikaw na magbukas ng pinto. Kapag binasag namin ito, pagsisisihan mo. Kalmado lang na umigop ng kape si Jiang Li. Palagay niyo matalino kayo? Sinong may sabi na mas mahina ang salamin kaysa sa bakal? Tulad ng inaasahan. Pagkatapos ng ilang palo, hindi nila mabasag ang salamin. Wala silang magawa kundi mainis sa labas. Siyempre, hindi pumayag si Jiang Li na patakasin sila. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang ginawa niyang bote na may gasolina. Siminbihan ang mitya nito. Dahil sa malamig na yon, ayaan niyo ako na painitin ko kayo. Itinapon niya ang bote sa isang maliit na bintana. Sa sumunod na segundo, biglang may bumukas na maliit na butas sa kisame ng balcony. Nang ma-realize nila na may Molotov cocktail ay uli na. Naggapoy kaagad ang isang kapitbahay. Sumisigaw ito sa sobrang sakit. At nang hindi na niya matagalan ng sakit, tumalon na lang ito sa balkonahe. Nagpakawala pa si Jiang Li ng mga bote na may gasolina. At ang ibang mga kapitbahay ay nakikiusap na at nagmamakaawa kay Jiang Li. Maisip ni Jiang Li sa nakaraang buhay niya, pinatay siya ng mga ito. At walang nakitang pagsisisi sa mga mukha nito. Wala silang pagpipilian kung hindi bumalik kung saan sila dumaan. Umaasa na tutulungan sila ng mga naroon. Kaya lang inarangan sila ni Boy Labo at ng kanyang mga grupo. Mamatay na kayo, wag na kayong pumunta dito at mandamay. At pinalo pa niya ng martilyo ang nasa unaan. Napaiyak ang isa at nahulob sa building. At ang iba na hindi nakatakas ay nasunog hanggang naging uling. Sa nakakakilabot na eksena, si Boy Labo at ang kanyang mga tauhan ay hindi man lang nagpakita ng awa. Sa halip ay nakuha pa nilang magpainit sa nasusunog na kapitbahay.